Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Kinabukasan, pasado alas 8 na noong magising sina Mancio at Kulas. Agad silang lumabas ng bahay nila Fami dahil naririnig nilang may mga nagkakaingay na sa labas. Naabutan nilang naroon naliligo sa dagat si Fami kasama ang mga asawa ng mga pinsan nito. "Oh, Kulas, gising na pala kayo." "Magandang umaga po, Inay Fatima." "Magandang umaga din po sa iyo, Lolo Alto." "Magandang umaga rin sa inyo," sagot pa ni Aling Fatima na ina ni Fami, tapos agad nang umalis upang ipagtimpla ng kape sina Kulas at Mancio. Nagsalita naman si Lolo Alto. "Kumusta ang lakad niyo kagabi, Kulas?" "Matagumpay naman, Pulo. Nakausap namin si Inang Kalikasan. May malaking digmaan nga raw po na magaganap. Pero hindi dito sa atin, kundi sa bandang Mindanao. At kailangan kami roon. Tapos, iyon namang mga kulto ng mga makakaliwang albularyo at mga aswang na siyang namamayagpag dito ay sinugod na rin namin kagabi. Habang nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagre-ritual." "Napatay niyo ba lahat?" "Opo, Lo. Wala kaming tinira kahit isa para wala na makapagpatuloy ng baliko nilang gawain." "Ay, mabuti naman, Kulas, kung ganon. At least, babalik na uli ang katahimikan sa lugar na ito at hindi na ako sobrang mag-aalala kapag nasa bukid ang mga apo ko. Minsan kasi kapag kinukutuban ako ng masama, ay agad akong susugod sa bukid para siguraduhin walang nangyayaring masama sa kanila. Lalo na at sunod-sunod ang panggagambala ng mga aswang ngayon dito. Salamat sa Diyos dahil naubos niyo na pala. So papaano yan? Kailan kayo tutulak patungo sa pangyayarihan ng digmaan?" "Mamayang hapon po, Lo. Pero doon na kami magtatanghalian kina Tatang Perling." "Narito na rin pala si Perlito." "Opo, Lo. Kasama ang pinsan niyang dating sundalo na isa ring sniper, si Mang Nestor." "Mabuti yan kung marami naman pala kayong pupunta." "Oo nga po, Lo eh." Si Fami, isasama mo ba?" "Hindi po, Lo. Dito na muna siya. Babalik naman kami rito. Tapos, baka magtagal pa kami ng 2 linggo dito bago bumalik ng Masbate." Habang nagkikwentuhan, ay paparating na si Aling Fatima, dala ang kape para kina Kulas at Mancio. "Uy, salamat po, Nay." Wika pa ni Kulas. "Salamat din po, Aling Fatima." Wika naman ni Mancio pagkatanggap ng kape. Matapos makapagkape, ay nagsitalon na rin sa dagat sina Kulas at Mancio dahil na-miss nila pareho ang maligo sa dagat. Lalo na sa lugar ni Lolo Alto na malinis talaga ang tabing dagat kahit pa mabato. "Fami, aalis nga pala ako mamaya bago magtanghalian. Pupunta kami doon sa misyon namin sa Mindanao." Wika pa ni Kulas. "Ganun? Sama ako." "Ano ka ba? Nakalimutan mo na ba ang kwento ko sa'yo kung anong magaganap doon? Lahat na yata ng mababangis na uri ng aswang ay naroon. May mga halimaw pa na galing sa kailaliman ng lupa. May mga antingero din at mga sundalo na bumabaril sa halos lahat ng bahagi ng bundok. Gusto mo bang magkabutas ang ulo mo nang hindi mo namamalayan? O gusto mo maging laman tiyan ng mga aswang?" Tanong pa ni Kulas kay Fami. Yumakap naman si Fami kay Kulas habang nasa dagat sila, sabay sabing, "Ito naman, gusto lang kitang makasama eh. Papabutasan mo na agad ang ulo ko ng bala? O di kaya ipapakain ako sa mga aswang?
Nandyan ka naman para protektahan ako, di ba? Ano ka ba, Fami? Hindi ako pupunta doon para mamasyal. Makikipaglaban ako sa mga aswang at papatay ng marami para malipol lang ang mga aswang. Hindi ko iyon magagawa kung magbabantay din ako sa'yo. Saka na tayo maglambingan ng maglambingan pagbalik ko. Hindi ka pa ba nagsasawa sa akin? Palagi ka na nga nakadikit. Basta. Kahit kailan ay hindi ako magsasawa na dumikit at yumakap sa'yo. Uwi ka pa ni Fami habang nakayakap kay Kulas. Basta makinig ka muna sa akin. Dito ka lang muna kay Inay Fatima. Para naman hindi siya malungkot. Pagkabalik namin ay tatambay muna tayo dito ng 2 linggo bago tayo bumalik ng Masbate. At isasama na natin si Inay Fatima doon para may kasama ka palagi kapag aalis ako ng bahay. Huwag ka nang malungkot. Uwi ka pa ni Kulas at niyakap na rin si Fami. Ilang saglit pa ay nagpaalam na si Mancio. Bay Kulas, uuwi na muna ako sa bahay. Magpapaalam din ako kay Mildred tungkol sa lakad natin. Doon na tayo magkita sa bahay ni Tatang Perling. Bago mag 12:00, naroon na ako. Sige Bay Mancio. Agad na rin umahon sina Kulas para makapag-almusal at makapaghanda sa kanyang lakad. Matapos makakain ng almusal ay umalis na si Kulas. Pero doon muna siya dumiretso sa pamayanan nila Alim para daanan ang kaibigan. Pero ang sabi ng napagtanungan niya roon ay umalis na raw si Alim papunta sa bahay ni Tatang Perling. Kaya agad na rin umalis si Kulas at nagtungo sa bahay ni Tatang Perling. Pagkarating roon ay naabutan niyang nagkikwentuhan sa labas ng bahay sina Tatang Perling, Mang Nestor at Alim. Kulas! Long time no see ah! Wika pa ni Alim, sabay tayo at nagyakap sila ni Kulas. Nagsalita naman si Tatang Perling. Kulas! Si Mancio, nasaan? Umuwi muna ng bayan tang para magpaalam kay Mildred. Doon kasi siya nakitulog kina Inay Fatima. Kaya hindi niya pa nasasabi kay Mildred ang misyon natin sa Mindanao. Bay Alim, paano mo nga pala nalaman ang misyon na ito? Tanong pa ni Kulas. Di pinuntahan rin ako ni Tatang Perling kagabi. Galing nga raw kayo nakipaglaban sa mga makakaliwang babaylan at mga mababangis na aswang. Sayang, hindi ako nakasali. Pero ayos na rin kasi nakatulog ako ng mahaba. Nagising nga lang ako noong dumating si Tatang Perling sa pamayanan namin Pagkalis niya ay natulog na rin ako muli para makapag-charge talaga ng mabuti ng katawan. Ayos yan Bay Alim. Ibig sabihin, handa ka na rin lumaban. Habang nagkikwentuhan sila ay nakita nilang paparating si Mancio. Bay Alim! Narito ka! Sigaw pa ni Mancio, sabay yakap din kay Alim. Bay Mancio! Lumaki ang katawan mo Akala ko tumaba ka na ngayon kasi mukha kang pagkain. Pero mukhang braso at dibdib mo lang ang lumaki Siguro bato-bato na rin yan tiyan mo. Si Kulas naman ang sumagot. Hay naku Bay Alim, kahit naman malakas kumain si Bay Mancio, malakas din naman yan magtrabaho sa bukid. Kaya hindi pa rin nagkakatyan. Tsaka patuloy pa rin siya sa pag-iinsayo sa laban. May bago ngayang moves ngayon Ewan ko ba kung saan niya nadampot yun. Hitin Mitsurugi daw ang tawag niya Sumabat naman si Mancio. Ano ba kayo? Nakita ko lang yun sa isang cartoons nung nasa Maynila tayo. Kaya naisip kong praktisin. Napaghusayan ko naman. Nagsalita naman si Tatang Perling mula sa kusina. Oh, tama na yung kwentuhan. Magsipasok na kayo rito. Luto na ang ulam. Tang, anong ulam? Tanong pa ni Mancio. Sinabawang bariles. Bumaba kanina ng bayan si Nestor. Siya ang bumili nito. Mancio, kumuha ka na muna ng kalamansi at sili bago ka pumasok sa kusina Kayo naman, halika na, magsiupo na kayo rito. Agad nang nagsikilos ang lahat at nagsimula ng kumain. Matapos makakain ay sinabi ni Tatang Perling na magsitulog na muna ang lahat. Dahil mga 5:00 ng hapon pa sila tutulak patungo ng Mindanao.
Pasado alas 4 nga, ay isa-isa na silang nagsigising. Nakita nilang nagkakape na sa lamesa si Tatang Perling at si Mang Nestor. Kaya agad na rin silang nagtimpla ng kape at kumain ng nilagang saging. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay nagsalita si Tatang Perling. Ano? Tara na! Sige po, Tang. Wika pa ni Kulas. Bigla namang lumitaw si Tiara sa harapan nila kasama si Hodor. Nice! Nakahanda na pala kayo eh. E di tara na. Wika pa ni Tiara sabay kumpas ng kamay sa tapat ng isang puno. Nagliwanag iyon at may nabuong portal. Oh, sige na. Pasok na kayo. Wika pa ni Tiara at agad nang nagsipasok sina Kulas, Mancio at Alim. Sumunod na rin naman agad ang iba. Balikan muna natin ang mga kaganapan kina Lino noong nakaraang araw. Habang nag-aabang ako sa labas ng fire station, ay biglang lumitaw si Clea. Lino, ayos na. Nakausap ko na sa inang kalikasan. May mga darating na tulong. Mga babaylan na taga-Samar at isang tagabantay ng elemento ng kalikasan na taga-Bohol. Pakabukas ng hapon, magsisidatingan na ang mga iyon. Ah, ganun ba? E di sige, samahan nyo na ako ni Kitaro. Puntahan na natin ang mga Nephalim. Kitaro, kung nasaan ka man, kailangan na kita ngayon. Pupunta na tayo sa kabilang mundo. Bulong ko pa sa hangin, tapos nagpalingalinga ako sa paligid habang hinihintay ang biglaang paglitaw ni Kitaro, pero wala. Nasaan na yun? Bulong ko pa sa sarili ko. Ilang saglit pa ay may nakikita akong naglalakad mula sa unahan at dahan-dahan lang ang lakad nito. Sabi ko naman kay Clea, Uy, sino yun? Sino pa ba? E di yung tinawag mo. Ha? Walang magic travel papunta dito para mabilis? Noong makalapit iyon sa akin ay saka sumagot. Bakit ako biglang lilitaw sa harapan mo? E naroon lang naman ako sa unahan, nakaupo at nagpapahinga. Ah, ganun ba? Sige pala, pakidala mo na ako sa teritoryo ng mga Nephalim. Isama mo si Clea ha. Uwi ka ako pa. E di maghawak na kayo ng kamay. Sagot pa ni Kitaro, kaya agad na kaming naghawak ng kamay ni Clea. Tapos hinawakan niya naman kami sa balikat. Pinapikit niya lang kami, tapos noong muli kaming magbulat ng mata, ay naroon na kami sa tapat ng isang pamayanan. Agad may tumunog na trumpeta at may mga kawal na pumapalibot sa amin. May mga magpapana naman na pumorma sa itaas ng bakuran. Mga kalaban! Isang prinsipe ng Avalon! Sigaw ng kawal sa itaas. Agad naman ako nagtaas ng kamay. Uy! Teka lang, saglit! Hindi kami kalaban. Ako ito, si Babaylang Nino. Tapos, siya naman si Clea. Yung diwatang kasama ko noong nakaraan. Ilang saglit pa, ay biglang nahawi ang gitnang bahagi ng mga naka-formation na kawal at nakita kong paparating sina Duran, Baud, Zuri at Jorem. Lino, maligayang pagbabalik. Wika pa ni Duran sabay yakap sa akin. Lintik talaga hanggang kilikili niya lang ako. Ang tatangkad kasi ng mga Nephalim. Agad namang sumalubong si Clea kay Jorem. Ako rin, tumatanggap ako ng yakap. Nakangiti naman si Jorem na dumipa at agad yumakap si Clea. Hoy, Clea, hindi oras ng ganyan ngayon. Wika ko pa. Ano ka ba naman, Lino? Walang mali siya ito. Mainit na pagtanggap lang. Lino, ito na ba ang gabay mo na isang prinsipe ng Avalon? Oo, Duran. Oh, bakit kayo naparito? Duran, may malaking digmaan ang magaganap sa mundo namin. Halos lahat ng mga aswang at sindikatong may miyembrong mga aswang din ay nagsasama-sama na. Magpapalabas din sila ng mga nilalang mula sa Astra. May mga armadong tauhan din sila. Hindi ko alam kung kakayanin namin iyon. Lalo na kung ganun kadami ang kalaban. Iilan lang naman kami. Humingi na ako ng tulong kay Inang Kalikasan.
Ang sabi ay may mga ipapadala ring tulong. Pero baka dalawang grupo lang din. Wala kaming laban kung napakaraming halimaw mula sa Astra ang lalabas. May mga antingero pa sila nakasama na lalo pang magpapahirap sa laban. Maaari ba naming mahingi ang tulong nyo? Oo naman, Lino. Gaya ng sabi ko dati, magsabi ka lang. Pero sa ngayon, may namamataan kaming umaaligid ng mga drulak, hindi kalayuan sa pamayanang ito. Halos katatapos pa lang namin itong buuin, kaya mahihirapan pa kaming maghanap ng bagong malilipatan. Naka-alerto lang muna kami sa ngayon. Sa tuwing may namamataan kaming drulak, ay sinisiguro naming mapaslang agad para hindi makapagtawag ng iba pang mga kasama. Pero huwag kang mag-alala, hindi ka mabibigo sa paghingi mo ng tulong sa amin. Darating kami, pero hindi ang aming buong hukbo. Ako, si Jorim at Baod lang ang makakatulong sa inyo. Iiwanan ko si Zuri dito para siya ang mamuno sa depensa para sa aming pamayanan. Maraming salamat, Turan. Malaking tulong na rin iyon. Kailan iyon magaganap, Lino? Baka bukas ng gabi ay sisimulan na namin ang pagpaplano at pag-akyat sa bundok na inuukupan ng mga kalaban. Sige, Lino, asahan mo, darating kami. Salamat, Duran. Uwi ka ako pa at nagkamay na kami ni Duran. Agad na rin kaming umalis sa pamayanan nila. Dahil baka makapagtawag pa ng ibang nilalang ang malakas na aura ni Kitaro. Lalo at hindi pa activated ang kanilang pangmalawakang sakop ng harem. Bali ang loob lang ng kanilang pamayanan ang nakaharem. Muli na kaming iniuwi ni Kitaro sa fire station. Pagkalitaw ko lang sa may bungad ng fire station, ay naroon na nakaabang si Mikaela. Lino, ano nang sunod nating gagawin? Gagawin? E di magpahinga. Nahingian na natin ng tulong lahat ng pwedeng hingian. Umasa na lang tayo na darating sila at magiging sapat ang puwersa natin para pigilan ang pananalasa ng kasamaan na magmumula sa bundok na ito. Mikaela, gaano nga pala karami ang earpiece mo dyan para sa communication natin? Marami, Lino. Baka mahigit 30 pa dyan ang reserba ko. Kailangan lang natin maglaglag ng signal boosting apparatus sa bawat level ng bundok para kahit saan sa bundok na iyon ay may signal pa rin tayo. Bakit? Sino ba ang bibigyan natin ng earpiece? Mag-a-assign ako ng coordinator sa bawat grupo para alam kung sino ang makakaharap nila. Sige na, Mikaela, matulog ka na. Ako na lang muna ang magbabantay. Sige, Lino, inaantok na rin talaga ako eh. Sagot pa ni Mikaela at naghanap na ng silid sa gusaling iyon na kanyang mapagpipwestuhan. Pumasok ako sa loob at hinanap si Rosalia. Naabutan ko siyang naroon sa harap ng laptop ni Mikaela habang nasa gilid niya naman si Tingting, nagkakabit ng detonator sa mga improvised explosives na ginagawa nila ni Rosalia. Oh, mahal, nakabalik ka na pala. Kumusta ang lakad mo? Ayos naman. May mga darating, hindi lang ako sigurado kung ilan at kung sasapat ang puwersa natin sa mga kalaban na naroon. Tama na yan, mahal. Matulog ka na muna. Ako na ang titingin-tingin yan. Ikaw rin, Tingting. Maghanap ko na ng kwartong matutulugan mo. Ako na muna ang magbabantay sa paligid. Sumagot naman si Tingting. Anong humanap ng pwesto ang sinasabi mo dyan, Kuya Lino? Dito na ako matutulog, malapit kina Lolo Ino at Rosalia. Kita mong halos lahat ng kwarto dito may bumubulong eh. Paano naman ako makakatulog noon? Ah, ganun ba? Eh di sige, maglatag ka na lang dyan sa tabi. Nagpahinga na nga ang mga kasama ko, habang ako naman ay lumabas muna. Naglakad ako sa palibot ng gusali upang makiramdam kung wala pa bang nagmamasid sa amin ng mga kalaban. Inisip ko rin kung tama ba ang desisyon ko na harapin ang pinakamalaking pagtitipon-tipon ng puwersa ng kasamaan. Baka kasi ipinapahamak ko lang ang mga kasama ko, pati na ang mga tutulong sa amin. Hindi ko alam ang sagot, pero isa lang ang sigurado ako. Kailangan kong umakyat sa bundok na iyon upang iligtas si Rafael at ang mga kaibigan ko
kahit paaswang na sila. Patnubayan nawa kami ni Bathala sa misyong ito. Noong matapat ako sa isang puno ay lumuhod ako roon at mataimtim na nagdasal sa Panginoong Diyos upang hilingin ang proteksyon at kung kanyang mamarapatin, sana manalo kami sa laban. Hindi ito laban para sa sarili naming buhay, kundi laban para sa sangkatauhan na maaaring maging biktima ng mga aswang kapag hindi namin sila napigilan sa bundok na ito. Matapos ang aking pagdarasal ay tumayo na ako at pumasok sa gusali. Inilak ko na rin muna ang pinto sa ibaba para hindi kami masalisihan. Doon lang ako naupo malapit sa bintana para tanaw ko ang labas. Pasado 1:00 ng madaling araw ay nagsisimula na akong makaramdam ng antok nang bigla akong makarinig ng maraming putok ng baril mula sa malayo. Agad akong napatayo. Nasalubong ko naman agad si Micaela sa pintuan. "Lino, anong nangyayari? May lumulusob sa atin?" Natatarantang wika pa ni Micaela sabay lapit sa laptop. Hindi ko naman siya masagot dahil hindi ko rin alam. "Hala, anong ginagawa nila? Bakit sila naroon?" Wika niya pa. "Ha? Anong ibig mo sabihin?" Tanong ko pa kay Micaela. "Signal ng Marine Corps ang nadedetect ng monitor ko." Mabilis na nag-type ng kung ano-anong code si Micaela sa laptop. Tapos makikita sa kabilang screen ang islap ng mga nagpuputukang bala. Ini-open niya na rin ang one-line communication radio para lang marinig ang mga nangyayari doon. At base sa usapan ng mga agent na sumugod sa ibaba ng bundok, ay dihado na sila masyado. May mga sumisigaw rin na parang biglang dinagit at humihingi ng tulong. Napailing-iling na lang si Micaela, sabay sabing, "Walang hiyang Colonel Tobias yan. Ipinahamak ang buong team niya dahil lang sa paghahangad na sumikat agad at ma-promote." "Ha? Sino yun?" "Isang opisyal din ng Marine Corps na hindi naniniwala na dapat nakikipag-team up ang Marine Corps sa mga sibilyan na katulad mo kahit pa isa kang babaylan. Hindi siya takot sa mga aswang at mga elemental. Basta raw tinatabla ng bala ay kaya niyang patayin." Ilang saglit pa ay wala na kaming naririnig na putok ng baril. Maging iyong mga tuldok sa laptop na kulay green na sinasabi ni Micaela ng mga agent nila ay naging tuldok na kulay pula. Ibig sabihin, patay na lahat ng sumugod. Napabuntong hininga si Micaela, sabay dukot ng kanyang cellphone. "Hello Kim, nasaan na kayo?" Wika pa ni Micaela habang naka-speakerphone ang cellphone. "Narito pa sa Santa Barbara. Bakit? May nangyari na bang masama dyan?" "Oo, dumating dito ang platon ni Colonel Tobias at diretsong sumugod sa Section A, Level 1. Ubus na sila. Walang natirang buhay." "Hayop talaga ang opisyal na yun. Nagmamadaling tumaas ang ranggo. Kaya hindi nakikinig sa utos na makipag-coordinate muna sa akin bago sumugod." "Papaano yan, Kim? Sino na lang ang makakasama niyo pagpunta rito?" "Kami pa rin 3 nila Benny at Venus. Tapos, 30 na reserve agents. Sayang talaga ang team ni Tobias. 50 rin yun eh. Malaking pwersa rin iyon kung magagamit ng tama." "Kim, wala na tayong magagawa. Kinain na ang mga iyon ngayon ng mga aswang. Nakaon naman ang tracker ko. Yun na lang ang sundan nyo pagpunta nyo rito." "Okay, Micaela. Copy." Uwi ka pa sa kabilang linya at pinatay na ang tawag. Napatingin si Micaela sa akin na parang nanlulumo. Tapos saka nagsalita. "Sige na Lino, matulog ka na. Ako na ang magbabantay. Nawala na rin naman ang antok ko." "Sige na, kaya ko na dito." Pilit niya pa sa akin, kaya sumunod na ako sa sinabi niya. Tumabi ako kay Rosalia na mahimbing na ang pagkakatulog. Kinabukasan, pasado 9:00 na ako nagising. May naamoy na akong pagkain. "Mahal, mag-almusal ka na." Wika pa ni Rosalia. "Anong oras na ba?"
Pasado 9:00 na. May dumating na bang iba? Wala pa eh. Dahan-dahan na akong tumayo at kinukusot ang aking mata. Medyo nanlalabo pa kasi. Gawa ng kagigising lang. Tumanaw ako sa labas noong gusali. Makulimlim at may ambon na kaunti. Parang pang-alasing ko lang ang itsura ng paligid. Pumasok naman sa room si Micaela habang may dalang kape. Lino, kape ka na? Oo, sige, mamaya kaunti. Anong balita? Hindi maganda, Lino. Lalo pang dumarami ang mga dumarating na individual sa bundok. At malamang, aswang din ang mga iyon. May mga pagyanig na rin ng lupa sa itaas na bahagi ng bundok. Mukhang may isinasagawa silang pagbubutas doon. Baka doon sila magbubukas ng portal. Tulala lang ako na nakatingin sa labas. Nilapitan ako ni Micaela at hinawakan sa balikat. Lino, huwag kang masyadong mag-alala. Kakayanin natin ito. At kung hindi man, at least sama-sama tayong mamamatay na lumalaban. Hindi ka namin iiwanan dito. Alam kong mabigat para sa iyo ang digmaang ito dahil ikaw ang namumuno sa kabilang bahagi. Huwag kang panghinaan ng loob. Lahat tayo dito ay nagpunta para ipagtanggol ang kabutihan. Hindi kami pumunta rito para iligtas ka. Pupunta ang lahat para iligtas ang mundo. Kaya wala kang dapat ikakonsensya kung may mamamatay man sa panig natin sa digmaang ito. Salamat, Micaela. Parang nababasa mo talaga ang iniisip ko ah. Oo naman, Lino. Halata naman kasi sa mukha mo na nag-aalala ka sa kalalabasan ng digmaan at kung anong kahihinatnan ng lahat ng tutulong sa'yo dito. Pero manalig ka lang sa Panginoon at sa pagtutulungan nating lahat. Magwawagi rin ang kabutihan sa dulo. Ilang saglit pa ay nakita kong paparating na si Rosalia na may dalang kape para sa akin. Nagsalita naman si Micaela. Rosalia, lambingin mo nga muna ito saglit doon sa kabilang kwarto para naman mabuhay ang dugo. Ang tamlay at sobrang stress na. Nakangiti naman si Rosalia na sumagot. Ano ko ba naman, Micaela? Hindi rin yan papayag dahil haharap siya sa laban. Ayaw niyang manghina. Bigla naman akong niyakap ni Micaela mula sa likuran habang nakaupo ako at sinabing, di ganito na lang pala para mabuhay ang dugo niya na nanghihina. Wika pa ni Micaela sabay himas sa buong dibdib ko. Kaya naman napaigtad ako sa gulat at nagrevolusyon ang dugo ko sa buong katawan. Tumawa naman si Rosalia. Ang galing mo, Micaela. Nabuhayan na siya ng dugo. Biglang namula ang pisngi eh. Sige na, Lino. Magkape ka na. Doon na muna ako sa labas. Wika pa ni Micaela sabay lumabas na ng silid. Natulala naman ako at nagulat dahil sa ginawa ni Micaela. At mukhang may permiso pa ni Rosalia dahil natuwa pa nga ito. Sige na mahal, magkape ka na para magising na ng tuluyan ang dugo mo. Narinig ko ang mga sinabi ni Micaela. Tama siya, pupunta lahat ng mga tutulong sa atin, hindi para iligtas tayo, kundi para ipagtanggol ang buong mundo. Kaya hindi natin pananagutan ang mga masasawi. Lalo at ginagawa naman natin lahat ng pagpaplano para maging organisado ang pagsalakay natin. Huwag mo ring akuin ang nangyari sa platon ni Colonel Tobias. Dahil wala siya sa poder natin noong sumugod sila. Desisyon niya iyon, kaya sagot niya ang pagkamatay ng mga tauhan niya. Okay? Sige na, magkape ka na. Tapos bumaba ka na rin muna. Naroon sa ibaba sina Tingting at Lolo Ino. Mukhang natatakot rin sila. Kailangan makita nilang hindi ka natatakot para hindi rin sila panghinaan ng loob. Sige mahal, salamat sa payo mo. Wika ko pa, sabay halik sa pisngi ni Rosalia at bumaba na rin ako. Pagkarating sa baba ay naabutan ko si Tingting at Lolo Ino na nagkakape habang nagkikwentuhan. Kumusta? Nakatulog ba kayo ng mabuti? Oo, Kuya Lino. Handang-handa na rin ako sa paparating na laban. Ayos yan. Ikaw, Lo, kumusta? Ayos naman na po. Pero kinakabahan kasi talaga ako hanggang ngayon.
Wala pa ako nakikitang dumarating upang tumulong sa atin. Nasabi sa akin ni Micaela na may dumating raw kagabi ng mga Marine Corps. Kaso dumiretso naman doon sa bundok, kaya nalipol din agad. Sayang no, 50 na sundalo raw iyon eh. Opo lo, sayang talaga. Kaso may mga tao talaga na sarili lang ang iniisip at hindi isinaalang-alang ang kapakanan ng iba. Eh tayo ba apo? May konkreto na ba tayong plano para sa pagsalakay natin? Wala pa po lo. Kailangan pa kasi nating malaman kung sino-sino ang mga darating para malaman ko rin kung sino ang i-assign ko sa bawat level ng bundok. Sa bagay, tama ka dyan apo. Ilang saglit pa ay nagpaalam si Micaela na aalis upang mamili ng mga pagkain at iba pang mga kailangan. Tinawag rin ito si Tingting para may makasama raw siya sa pamimili. Kaya agad na rin tumayo si Tingting para samahan ito. Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 207. Doon na po sa bahaging iyon, isa-isang darating ang mga tutulong kina Lino sa malaking digmaan. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.